Ito nga mga 6:30 na ng umaga nakatulog ang aking mga anak na lalaki, for the puyat na naman sila. Ang nga lamang at kahit papaano is nakaidip-idip ako kaso syempre bitin pa rin ako sa tulog. Kahit nga gusto ko ngang sabayan matulog yung dalawa is hindi pwede kasi nga schedule ngayon ang paglalaba ko. Ngayon naman sobrang dami ko nga palang labahin tapos ang dami ko nga rin palang hugasin na pinagdedehan nila nung gabi. Medyo inaantok pa talaga ako ng mga oras na yan kaso no choice tayo. Nga para nga maibsan yung antok ko is nagkape na naman ng mamiroan nyo. Salang na nga pala yung mga damit sa washing machine tapos yung iba is binabad ko na. Eto nga habang nagkakape nga ako is nakita ko na naman yung maglolo na gumagawa na naman ng bracelet. Gustong gusto kasi talaga ni Ate Yumi na makapagdala siya sa school ng bracelet para nga may maibenta siya. Tapos nga nung kukuha nga pala ako ng balde sa itaas, narinig ko nga nag-iiyakan tong dalawa kong anak. Kaya nga ayan at hineli-heli ko muna silang dalawa at ang gusto pa nga nila is sabay ko silang kakalungin, nag-iiyakan kapag isa lang yung kalong ko. Alam ko kasi na inaantok pa sila kaya kailangan lang nilang iheli. Nakatulog na nga sila ay eto naman ang Ate Yumi ang inasikaso ko. Nga siya pumasok is nag-practice nga muna siya ng tula kasi nga kasali daw siya sa tula. So nga nung actual na nga is medyo nagkamali nga siya, nalimutan niya talaga yung sasabihin niya. Pero okay lang, at least na-experience niya sumali sa ganyan. Sobrang lakas talaga ng loob niyang magsasali ng anak kong yan. Tayong mga mami, hayaan nating sumali yung mga anak natin hanggat gusto nila. Kaya naman matuklasan nila yung mga kakayanan nila bilang bata. Ito nga, hayahatid ko na nga pala ang Ate Yumi sa school. Sobrang init na nga pala ngayon, malapit na kasi talagang mag-summer. For the Girl Scout nga pala ang uniform niya ngayon, kaso napansin ko na sa mga kaklase niya, siya lang yung nakapang Girl Scout. Nagkamali nga talaga ang mamiroan nyo. Akala ko kasi binago na yung schedule ng uniform. Ano mo anak, ayusin ko na yung schedule ng uniform mo. Kauwi ko naman is nakaluto na nga pala si tatay nitong chop suey. Ayan nga at nilagyan pa nga ni tatay ito ng nilagang itlog para daw mas masarap. Siyempre, sobrang sarap nga talaga nito basta luto talaga ni tatay. As usual, mapaparami na naman ang kain ng mamiroan nyo. O siya, kain po tayo. Ang nakain nga pala ako is tapos na nga pala akong maglaba niyan. Magsasampay na lang ako after ko kumain. Siyempre dahil wala kaming dryer is pinapatiktik ko muna yung labahin ko para naman makatulo-tulo siya. Medyo late na nga rin kami nakakain, mga 1:30 na yata yan ng hapon. Fast forward na nga tayo, eto nga at nakapagsampay na nga ang mamiroan nyo. Medyo marami-rami rin talaga yung nilaban ko kaya medyo napagod ako. Nga sinasabayan pa nga ng antok ko kaso nga hindi ako pwedeng matulog kasi tinatapos ko nga muna yung labahin ko. Kung anong bandang 3:00 na is matutulog na nga sana ako kaso nung papikit na nga ako is nagising naman tong dalawa kong anak. Ang ending tuloy is hindi man lang ako nakaidlip. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panonood. Bye!